Ang video na ito, pinagkatuwaan na naman ng mga netizen. Ang eksena kasi isang paslit ang di sinasadyang naipit ang ulo sa railings ng kanilang bahay. Ano nga kaya ang nangyari sa bata? Ready? Okay lang, huwag mo pilitin. Sa laro po ninyo nung bata po kayo, ano pong pinakamakulit na ginawa po ninyo? Sipa, yun po yung mga taguan. Napahamak na po ba kayo sa mga laro nyo nung bata po kayo? Hindi naman. Kasi yun na yung doon kami sa kalsada dumadaan pero hindi ganun karami yung sasakyan. Ako kasi nung bata po kasi ako nagpasok kong tornilyo sa ilong ko, hindi ko matanggal. Huh? Ready? Ang video na posted sa TikTok umani na ngayon ng 1.1 million views. Dito makikita ang isang batang naipit sa pagitan ng wooden railing. Oo, dun sa taas. Taas mo konti. To the rescue agad ang pamilya para maalis ang bata sa kinilalagyan niya. Ang mga netizens, iba-ibang naging reaksyon. May mga naaliw, may nagpahayag din ng pag-aalala. Kasama talaga sa paglakihan. Ang cute. Paano po siya nakaalisan gaano katagal? Di pwede sa akin yan dahil nervyosa ako. Ang kulit! Curious daw talaga siya, Mi. Kung pwede daw, siya dumaan dyan. Hala, baby, bakit ka naman naglaro dyan? Naway safe ang baby. Ready? O yan. Daan. Ligtas nga kayang naialis si baby Alicia? Sa pagkaipit ng ulo niya sa railings? Makakausap natin ang ina ng bata sa video, si Sarah Jane, para sa buong kwento ng nangyari kay Alicia, ang anak niya. Ay Sarah Jane, ano ba nangyari at kailan nangyari ang insidente kay Alicia? Nangyari po yung aksidente na yan, Kuya Kim, nung nakikipaglaro po si Ellie sa mga pinsan niya. Nakikipaghabulan po siya sa may hagdan hanggang sa napunta po sila sa may railings. Nakikipag-pick up po pa po sa amin kasi kaharapan lang po namin sila. Ngayon po, nung pinasok po ni Ellie yung ulo niya sa may railings, hindi ko po agad napansin. Ngayon, naramdaman niya po siguro na hindi na malabas. Doon po ako napatayo. Sabi niya, Mami, help. Nilupok sa ako na si Ellie hindi na makalabas yung ulo. Nung nasa baba na po yung ulo ni Ellie, hindi niya na po talaga matanggal. Okay lang, huwag mo pilitin. Sige pa konti. Yan. Si Alicia, safe na safe naman daw na nakawala sa railings ng bahay. Ang gawa mo! Sa part 2 ng video na ito, pinost ni Nanay Sarah Jane ang labis na tuwa ng anak. Kamusta naman ngayon si Alicia? Masigla ba ulit at makulit? Ngayon po, sobrang kulit po ni Ellie, sobrang bibong bata po niyan. At hindi po nanguubusan ng energy, napaka-active po. At sa lahat po ng kakulitan niya na yan, napaka-sweet naman po niyang anak sa amin. Yun lamang Sarah Jane, maraming salamat sa iyo. Thank you. Ayon sa eksperto, ang mga bata edad 2 to 7 years old ay nasa pre-operational stage. Hi, Tita. Ang pre-operational stage ay bahagi ng cognitive development ng mga bata. Sa stage na to, napaka-curious ng mga bata sa pagtuklas o pag-discover ng iba't ibang bagay sa paligid nila. Dito po sila natututong maglaro, gumamit ng imahinasyon at magsalita. Maraming pagbabago sa utak ng mga bata. Unang-una, egocentric pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nila kayang makita ang perspektibo ng ibang tao. Pangalawa, sobrang lakas ng imahinasyon nila. Kaya, hindi laging tugma ang realidad sa kanilang pangunawa. At pangatlo, hindi pa buo ang kanilang sense of cause and effect. Kaya kahit may nangyaring delikado, tulad ng pagkaipit, hindi nila maiuugnay ito na kailangan kong mag-ingat next time. Kaya naman mas mabuting laging bantayan ng mga bata. Hindi pa nila alam ang peligro. Gamitin ang mga karanasan bilang teaching moments para sa kanila at samahan sila sa pagkatuto. Tulungan silang maintindihan ang safe at unsafe sa paraang akma sa edad nila. Oo, dun sa taas. Taas mo konti. Paalala sa mga magulang, sadyang natural sa mga bata ang pagiging curious sa mga bagay. Kaya dapat tayo laging nakagabay para maiwasan ang disgrasya sa loob at labas ng bahay. Na-stress kami. Dami mong alam, Kuya Kim.